to Kultura Podcast. Kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon. Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... Yo. Bulldog. Hey. Ay ano naman ko lagi lang subok. Ini-enjoy ko lang itong mga damo. Kung kasalanan mo sa iyong mata, biyaya ang pinadama. Sis hindi magdamag. Ano, ina mo. Nagsimula sa tibag na puro tangkay. Pala na ng yosi na nagiging pipe. At pinakilala ang ebot ng tropa. Mula noon lagi-lagi na kami magkasama. Sa hirap at ginawa, problema o biyaya, parehas tinanggap pa sa salamat kay Bathala. Pinagpala kay Maria, sa piling mo laging masaya. Pake mo, fuck you bo. Ay ano naman ko lagi lang sabog. Ini-enjoy ko lang itong mga damo. Kung kasalanan mo sa iyong mata, biyaya ang pinadama. Sis hindi magdamag. Ano, ina mo. Oh shit. Eto na yo. Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang batas yo. So yeah. Looking forward ako mapanood to. Sak maestro ang pagbabalik. Isa ako sa mga gusto makitang makabangon si Sak dahil matagal siyang nawala sa flip top at yung mga parang majority yata ng mga huling battles niya hindi kasing linis ng gusto natin, di ba? Pero yeah, isa sa mga pinaka isa sa mga MCs na gets nila kung paano. Alam mo yun, parang para sa akin ito, kumbaga kung may level, isa to sa sinasabi ko dati pa yun. Ang skill na pa-practice yan pero merong mga bagay na it's either meron ka o wala ka diba? Merong mga gumagaling mag-rap, kaka-practice, nagiging matalas ang rhyming and everything, pero meron sila mga hindi kayang matutunan Isa si Sak sa mga meron nung kung ano man yung X factor na yun. Ako naniniwala ako doon at nakita ko rin siyang nagsimula sa flip top, nakita ko yung pinaka highs niya. Nakalabang ko siya, nakita ko up close, tuwing nagba-battle siya. Alam mo yun, mabibitin ka sa performance minsan dahil yun nga, kulang sa practice, kulang sa preparation, pero yung material niya kung tutuusin never laging disappointing di ba? Parang isa siya sa mga konti na gets lang talaga nila kung paano yun. Alam mo yun, baga si Looney syempre gets niya, kunwari si Tipsy gets niya, si Balakid ganun, isa rin to si Sak. Yeah, so yeah, tas Shaboy alam natin undefeated. Ito yung magiging una niyang talo, pero tingnan natin. Shout out sa buong Flip Top Universe. Yo. Pati sa uprising, yo. Asen lang ng asen. GL. What's up, yo? Anting.
Salamat sa lahat ng skumor. Para siyang para siyang ahon day 3 and day 4 sa sobrang ganda ng mga lineup eh. Excited at the same time. Sobrang kinakabahan ako kasi tagal ko na rin hindi nakapag-battle. Siyempre ako nag-expect ako na lalabas dito talaga yung preparadong Zack dahil unang-una parang redemption arc niya to eh. So kung ikaw bibigyan ka ng another chance para mag-showcase ng pinakang ng talent mo, dapat ipakita mo na. Asahan nyo, bakbakan to. Shaboy, is undefeated. Di natin may made-deny na malupit din siya. Tsaka naghanda rin talaga ako. Ano niya sa mga bars, technicalities niya, then yung mga sunod-sunod na yung sa multi, sa rhyme scheme, sobrang napaka-effective niya doon. Si Shaboy, very comedic yung approach. Mahusay din mangupal to si Shaboy. Magaling din talaga. Magaling yung strategic, very strategic yung approach Si niya sa Shaboy, battle. Pero ito alam mo kasi- lang na sanay siya sa mga ganyang klaseng mind games dahil nasa pagkatao niya yun. Gets na. Normal siya para sa battle MC pero ramdam mo kay Shaboy na natural talaga sa kanya yung ganyan. Clowning, malakas man trip, yung ganun ba? Alam mong kupal ka tambay. Pag-iisipan ko ng hanggang 10 beses kung ito ba yung gagawin ko dito sa battle na to since tournament to. Syempre dito mailalabas mo yung mga hindi mo nagagamit na style dun sa previous battles mo eh. Kasama sa pag-change din ng lifestyle ko eh. For the past 2 years, I've been living a very healthy lifestyle. Focus ako sa fitness ko. So, hopefully, magta-translate siya sa battle rap. Yo, Zack Maestro, idol, alam mo yan, B-side days pa lang nakikita na kita doon, pinapanood na kita doon ng live. Then, ngayon, nakakatuwa dahil nga katapat na kita dito sa Flip Top Battle League. So, isa ring inspirasyon para sa akin. At Boy, good luck sa'yo, man. Congrats na rin sa lahat ng mga mo na-achieve mo sa battle rap. Sana maganda yung battle natin. Classic. Inggit ako, wala ako sa birthday party ni Arik. Tangina, no? Kikita ko sila doon nagsasaya. Flip Top, second side 15, dito pa rin. The Phil Invest 10, Muntinlupa, patlong laban ng ating ngayong gabi. Patlong laban din para sa Isabuhay 2026. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Shoutout sa lahat ng support ng Tunay Live at Online. Flip Top, mag-iay para sa parating nating laban. So kung lang pag malaki ang jersey na meron ako, batas. Nakasulat talaga, batas eh. No? Tapos kung alam niyo yung logo na yan sa taas, Greyhounds yan, sa 23rd anniversary nila, naglabas sila ng jersey. Isa ako sa mga swerte na may pangalan sa jersey galing sa Greyhounds. So shoutout sa kanila lagi. Isa sa mga gabay yan sa eksena. Mga kuya yan para sa akin. So yeah. Represent Colab, Ulap, Flip Top, bagong colorway ng lumang disenyo pero mga bagong disenyo rin yan, silipin nyo lang din. Crown Manila, syempre, High Bites, Real Jokes Clothing, lahat ng mga tropa natin dyan sa likod. Syempre, andyan din yung mga ibang tropa natin na Shift Killions at mamaya na yung iba. Mamaya na kayo, yo. Ang camera natin, pakibaba na lang din. At sa kanan ko, galing pa ng Siniloan, Laguna, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Shaboy. Sorry na, tao lang. Sorry na, tao lang. Natatalo rin ako. gusto ko muna magpasalamat sa Ulap Clothing, Crown Manila, Dentalica Dental Clinic, SF Legends, Jer Abelion aka Micro Jer, Ricky Cerudo, Nyamoto, Team Bonsai ng Iloilo City. Holland, wait lang siya, sorry. Holland, Pigeon Panzer, Impanta Quezon, FLC Family La Union, Linya Linya, at syempre sa Shubidu. Para sa akin sapato, Shubidu. Yeah. Shoutout sa Linya Linya, shoutout 74, Ulap and Hitch, lahat ng iba. Shoutout sa inyo lahat. At sa kaliwa ko naman, ang pagbabalik. Galing pa, Davao City, mag-ihay tayo lahat para kay Zack Maestro. Sarap na feeling. Stone Cold. Sarap. Yes.
sa inyong lahat. Nanalo ng coin toss si Sak. Pili niya mauna. Tignan ang minuto dapat. Sa buhay, 2026. Oh, shit. Let's fucking go, Sak. Alam niyo kung ba't wala pa rin yung lodi niyo ngayong gabi? Wala. Malusog naman si Looney, kaso pusi pa rin kasi. Tanginang opener yan. Call out sa iba. Call out kay Looney. Pinasok ko yung portal na mala Doctor Strange. Rekta daw sa final boss, yun pala sa bonus stage. Ngayon pala nagpapasalamat na ako kay Sak. Ito ba yung undefeated na sinasabi? Mabuti daw lalaki? Mga papuri na mensahe sa pampublikong imahe? Mapanurit, madiskarte? Kaso sa puki lang nadali? Kaya itong undefeated biglang naging blacklisted nung nahuling ng babae? Uy, pasintabi sabay excuse. Biglang liko lang when I cruise. Dito puro lang sigaw. Chill pa rin yung groove. Sobrang swabe na aking moves. Daig pa ang puking walang pubes para ipa-feel kong rough yan. Ibang level maging smooth. Yeah, tangina mo, Shay. Bitch ass motherfucker. Baka bigla kang mandimanda like that hideous battle rapper. But I will use up the hammer like that vicious god of thunder. Then I shoot Shay, malas Shay, Gilgeous Alexander. Woo! Kaya, si Robert Downey Jr. binalik sa roster. But you could sense across the room, di na pang bidang enerhiya, itong aking kinokonsume. Ito'y bagong opportunity, biglang in-offer nung ko'y namatay as Iron Man, binalik as Dr. Doom. Resurrect mula sa tomb, sabay ng newest generation. Sa latest chapter ng Isa Buhay, ako yung Book of Revelations. With pure rage, the room shakes, nuclear devastation. Yung dating 2 days, naging full range na doomsday preparation. Ah. Now I'm back with a healthy lifestyle. Back with a clean and healthy lifestyle. Matapos ang ilang dekadang struggle, magto 2 years na akong di nagda-drugs, I finally won my hardest battle. Kaya, kung known drug addict, naging sober kahit, sobrang hirap man at hassle, but no more habits sa mocha sandwich na lang crackers itong Hansel. Kaya kung di nyo napansin mula kalina, ilang linya na naging partida. Dahil pinaka-importante para sa akin ay makita ang aking pamilya na di na ako magre-relapse o gagamit pa ng pipa. Kaya nga itong shabuy hindi ko tinitira. Amen! Patapos na yung first round niya. Tapos tsaka niya sinabi na hindi niya tinitira si Shaboy. Di ba? Mahaba to, mahaba! Alam na ni Shaboy. Wala akong pake kung mag-disqualify ako, mag-rap ako ha. Di kasi di kita kailangan. Kaya nga sarili ko ay inaawat para sabihin wala ang kwenta at hindi karapat-dapat.
Kaya sinadya kong hindi rekta yung mga banat para isiwalat na kahit wala tong shabs, bawat patama ako may amat. Pero ngayon pa man, mapapataas ko sahod mo, kaya ikay magpasalamat. Because whether you win or lose, dahil kay Sak, finally, ikay magkaka-million views. Real talk. Kaya kung dati in-abuse ko yung shabs para magkapuwersa, ngayon ako naman ang need ng shabs para lumakas kanyang impluensya. Sarap. Pero napansin nyo, sama ng impluensya. Oh, naging talamak nga yung karera. Sumakto sa pamumuno ng punyeta kaya dumami rin yung problema. Kaya yung record niyang walang olas, tulad lang ng mga drogang binibenta. Talagang ang Shabuhi undefeated del panalo bigayan sa buong era. Pero ikaw, nagpalamon ka sa sistema. Kasi adik ang kinakampanya. Manggagamit na nagpagamit at naging parapernalya. Woo! Napakalakas naman nun. Gusto mo maging trilyonaryo? Yan ba yung layunin? Para si Boy Palamunin di ma-short sa gastusin, nakigamit sa pangalang Marcos para si Norman Manggusin. Kasi uminom ka lang ng uten. Nakakandiri na endorser. Yung bibig ginawang bikini pero sa titi pinang cover at yung big balls binumog sa kang BBM supporter. Oh, Ang kulit na naging ano sila. Parang DDS versus BBM. member ka ng Bong Thugs and Andrew E. Sino ka si Francis? Sino ka si Baby M? Sobrang iwi na ng idol mo. Kaya niya na islant yung rhymes ni Francis M. Sabi, huwag daw mabahala. May nagbabantay sa dilim. Nakaabang sa sulok at may hawak na patalom. Slant, di ba? Slant. Kaya papayag ba kayong ganito kabobo magkampiyon? Yung binoto niya ang rason kung ba't baon tayo ngayon at napatras naman muli ng 100 taon kasi nilagay yung Bong sa salitang mandarambong. Ano sasabihin mo ako'y makadigong mga Duterte? Na sa droga na kadipende? Kapal na mukha mong mamaliit pero yung pinagmamalaki mo isang diwende. Malakas mangutya sa adik tong hipokrito na peste pero yung pinaka-adik sa lahat ng adik ang yung binotong presidente. Kaya kung ako'y magiging violente, pag beat, inulit. Pasok sa beat ang movement and it's really fluid. Wasak na Kawasaki, got a remix to it. Ito'y naging Shawn Michaels pag nag-switch in Music. Switch in music, so fist whip through him, skin pin nunit, Hadouken, Shoryuken, Kit, Rukit. Oo, lumalabas sa battle rap yung pagiging nasa kondisyon ni Sak. Kasi kung wala ka sa kondisyon tas ginawa mo yun, mahihirapan ka na mag-rap eh. Di ba? Yung ICU sa hospital, naging exclusive. Kung rapper, 50-50, nasa G unit. Oh, magiging gender reveal if I have to fight this fag tonight. Tomboy magkakapusi na parang hermaphrodite. Alam ko, nagamit ko na yung paglaro na yan, pero pupuntusan ko yan. Apply ng rear naked choke. Squeeze my arms so fucking tight. Tong Shabuhi magiging blue na parang meth ni Walter White. Last 8. Kaya, Last 8. andito ka para pagbida. Yung corny jokes mo't mang irita. Habang ako'y nandito para sa mga tulad kong nag-akalang huli na. Nagbalik sa umpisa para sa aking mag-ina at mapatunayan at sa digmaan kaya kong mang-inspira. Kaya, di ba pagkaila,
Yung agwat ko sa 15, mula Davao ay lumipad ng mag-isa tong agila at lumibel lang sa unggoy para ipakita sa kanila na sa isabuhay langit lupa ang ating pinagkaiba. Yan. Bago 8 lines ba yan? Lagpas na. kayo magpalin lang sa mga corny jokes na parating, sino mang sumigaw ng bawi, BBM supporter na bading. Ang kulit lang na ang haba nga lang ng round ni Sak. Ayan, 6 minutes, no? So, yung dami na yan. Hindi, titingnan natin kung gaano kahaba yung kay Shaboy. Pero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 points kay Sak. Yung Pussy pa rin kasi. Tas yung from Boss, bonus stage, Malashay, yung call out niya kay Shay, tas yung Dr. Doom, lakas nun, Book of Revelation, meron siya sinabi tungkol sa nuclear, nakalimutan ko. Tapos pagkatas ng Doomsday Preparation, ano ba yun, nuclear, nakalimutan ko yung term na ginamit niya, basta yun. Tas yung Di Ko Tinitira, yun nga, Shaboy, may amat, tas yung lumakas kanyang impluensya. Puta, tuloy-tuloy lang talaga siya eh. Naging paraphernalia. Sa tingin ko yan ang pinaka-paborito kong line niya. Hindi niya punchline yun, parang second line lang niya yun, pero trip na trip ko yun. Tas yung Bong sa Mandarambong, tas binotong presidente, tas yung papuntang Sweet Chin Music. Tapos tinuloy pa yan dun sa Street Fighter. No? Yung onomatopoeia na yun. O hindi siya onomatopoeia. Sinisigaw eh, no? Hermaphrodite at Walter White. Yun. Ang lakas na round. Kung anong ina-expect ko, nakuha ko kay Sak. Tingnan natin round 1 ni Shaboy. Ang lakas, ang lakas, ang lakas. Ang lakas. Matigas na ba yan? Matigas na ba yan? Round 1, game! Nung lumabas na yung poster ng bracket, talaga namang ako'y napawat the pack. Sa dinami-dami ng pwedeng bumalik, bakit ito pang wak, nasak? Ano pa bang gusto mong patunayan? Hindi ka na tinuturing na greatest. Hindi ikaw yung inaasahan naming bumalik. Ang gusto namin, si ALX. ALX. Mula sa pagiging top tier, naging bottom tier. Puta, balik sa ilalim. Nakakatawang paglabas ng poster, sabi sa comment, underdog ka daw sa akin. Ano to, boss? Another chance para kay Sak? Kala ko ba nagkaroon na kayo ng closure? Tapos inilaban mo pa talaga sa akin, ha? Para ano? Para mabigyan ko ng exposure? Kasi matagal ka ng laos, Sak. Pinanis ka na nitong MC'ng laging nagbibrief sa laban. Tinanong ko nga yung mga fans mo kung idol ka pa nila, sagot nila, dati, ngayon ay trip-trip na lang. Tinalikuran ka na ng mga tao dito dahil sa madalas mong performance nakakabagot. Ikaw lang magbe-benefit sa laban na to kasi pag tinalo mo ako, parang tinalo mo na rin si Mot. Ngayon lang ako nagkaroon ng laban na ang prediction ng karamihan na ako daw ang mananalo. Ibig sabihin lang nung Sak, ganun nakababa tingin sa'yo ng mga tao. Patunayan mong mali sila. Sana handa ka talaga sa laban natin. Kasi preparado o hindi, tsak may kalalagyan ka sa akin. Pero malamang ngayon handang-handa yan. Kasi ganadong-ganado sa kalaban. Paanong hindi ito gaganahan, yung kalaban may shabu sa pangalan.
Ako na magpaparetiro dito sa paborito mo, boss. Naku, Arik. Ngayon natin malalaman kung kanino talagang fans club yung Shabunatics. Pero hindi ka na daw pala nagsashabu, no? Puta, ang daya mo naman. Sinubukan ko pa naman gumamit nakaraan, masabayan lang kita sa sulatan. Pero hindi ko yan tinaadikan kahit sa lugar namin, puro adik sa palibot. Okay na ako sa mababaw kong sulatan at least hindi ako nakakalimot. Proud na proud ka sa mga inconsistent mo na performance sa battle, di ba nakakaluha? Ang pagbabalik mo ay parang balitang nasa mabuting kalagayan pa si BBM. Hindi nakakatuwa. Minura mo pa ako nung laban yun ni Husky, ha? Ba't mo ako naisipang ganunin? Sa wakas, may karapatan na akong magrebat o edi putang ina mo rin. Tigilan mo na tong battle rap sack, hindi na para sa'yo to. Di mo ba napapansin na kada laban mo wala kang maayos na round na mabuo? Huli niyang linya na tumatak, tila ayaw pang mag-start nitong wasak kong Kawasaki. After nun, wala na. Yung karir niya biglang naglaho. E paano kung yung wasak mong Kawasaki sak, wasakin ko palalo? Wasak mong Kawasaki sak, wasakin ko palalo. Gusto nyo ba yun? Basagin na natin itong headlight. Kita mo yung bubog na kalat-kalat? Ngayon itong motor mo ay refleksyon na ng karir mo sa flip-top. Wala nang liwanag sa hinaharap. Naka-open pipe ka pa? Bawal daw to sabi ni Busita. Sana naman matuto ka. Anong silbi ng matunog mong pangalan kung wala ka ng maayos na binubuga? Bakit kasi bumalik ka pa dito? Meron pa ba sa iyong nagpo-provoke? Katulad nitong motor mo, kulang ka na sa gasolina kaya madalas nang nagtsutsok. Kilala ka lang na magaling sak tuwing ikaw ay preparado. Habang ako ay nakilala na sa panalo ay desperado. Gumagamit ako ng prop sa battle. Oo, magkaiba tayo, Hansel. Kung bumabattle ka para sa pera, ako gumagastos ng pera para sa battle. O sige, round mo na. Siguraduhin mo lang na maganda yan. Hindi ko yan tatanggalin dyan, sak. Ngayon mo ko paandaran. Ina mo. Bakit may galit si Shaboy kay Sak? Meron ba silang nakaraan? Totoo ba yun? Na hindi ko alam na nagbattle naglaban si Sak tsaka si Husky. Ang kulit lang. Pero bigyan ko ng 4 si Shaboy. Yung Alex. Tapos para bigyan siya ng exposure. Tsaka yung parang tinalo mo na si Mot. Tsaka yan, yung ender niya, no? Ngayon mo ako paandaran. Kumbaga, una-una mas maikli yung round niya. Pero, kumbaga, iba rin talaga yung pen game at rhyming ni Sak. No? Magkalayo sila na style eh. Pero mas effective talaga yung kay Sak. Round 2, spata natin. Ito yung kwento ng MC na pinakadelikado. Si JR Dinglasan, yung baboy na desperado. Mula nung big pa lang si JR, galing na stage side kanyang gatas. Kaya yung brain niya ay mas matalas pa sa AI de las alas. See, if you can't do what I do, what does that say about you? Kaya nga AI de las alas, mababa lang yung IQ. At kung trip niyo yung kanyang pagiging clown, that means you're a fucking clown too. At lilitaw yung pagkababoy na hawa ng swine flu. Ngayon, magiging dream match mo to sa katotohanan ng ipapasilip. Lahat ng banat mo magmumukhang malamya at pang batang isip. Walang lakas, walang diin kahit paggaano mo ipilit. Mga punches, wa-effect parang mga suntok sa panaginip.
Ah. Sinapansin nyo Yeah. ang kanyang mga hirit, estilo niya pabibo. O enjoy pero nagiging badoy pagalipas ng ilang siglo. Sabing, laughter is the best medicine. O, kala mo magaling at epektibo, pero panandali ang lunas lang yung epekto niyang placebo. Yan ay depensang mekanismo ng mababang organismo. Pang-overcompensate sa kakulangan ng talino at lirisismo. Para kang mga foreigners na yung content ay panikain na Pinoy food sa mga video, ine-exploit lang yung mababang kaligayahan ng mga Pilipino at nagdala pa ng motorsiklo. Diba? Nagiging baduy pagkalipas ng ilang siglo. Ngayon, for example, sa Royal Rumble, ginawa niya over the top. Ang daming pumalakpak na pahangat, pumalakhak. Pero hindi ka binigyang pugay dahil mahusay ka mag-rap. Kung wala kang pictures na pinagka-crop, di ka bibigyan ng props. Oh. Kung sa akin, hindi edited. Hindi edited. Fuck you mo rin. Now, I took a page out of your playbook. At sa isang round lang gagawin. Pero sa isang shot, parang full clip na magazine. Kasi parang basketball, para yung play ay mapansin, nagdala ng pick and roll sabay na set up pa ng screen. Oh. Yan. Dapat i-change na yung pangalan from JR Dinglasan. Pag sinabi kong JR, sabihin nyo laplapan. JR! JR! Yan ang trademark galawan niya sa stage na baklaan. Si JR! Si JR! Oh, nag-French kiss ng bungal po tayong space din nilaan. Yan si JR! JR! Puta, tingnan nyo, ginawang pangil sa pangil yung flip-tapan. Sobrang gay na sa pangan. Ginawang pangil sa pangil yung flip-tapan. Sobrang gay na sagpangan. Yan si JR! JR! Diba? Ganun kasaklap. At di mo matanggap. Tapos sa sabang battle rap, wala kang linya tumatak at ang tanging memorable lang sa'yo ay yung nagawa mong paglaplap. Kaya, paano masasabi mag-e-evolve ang linyada mo sa hinaharap kung wala ka nang anak, kababuyan pa yung ina-adapt? Ngayon, si JR Laplapan at si Sir Deo, nagpasaan lang sila ng COVID. Itsura nito pag lumalaplap po parang isdang wala sa tubig. This fat Shernan-looking motherfucker was flopping like a fish. At huwag mong sabihin sa amin na yung tanging beses na kayo nag-kiss. Kasi una sa lahat, alam mo bilang isang performing artist, para ma-execute yun ng maayos, paulit-ulit kayong nag-practice. Nasty fucking faggots. Pag ina sobrang kadiri ito ni Shaboy, kita mo mukha ni Ari ko na parang mukha ni Ari ka parang kumain ng 5 kiamoy. Tangin na. Yan ang sound effects habang tinutumbong niya si Sir Deo. Puta, binabarena mo sa puwet yung burat. Sa anak ni paring Kevin na si Sir Deo Durant. Deo Durant? Pero di niya sa kilikili pinutok. Sa puwet niya tinamuran pero siya lang din ang sumipsip at lumunok. Pero di ka nagpasipsip, di ka makikilala ng mga yan. Nakuha mo yung kasikatan sa pinaka-nakakadiring paraan. Parang si Mia Khalifa, takasan mo man na yung nakaraan, matatandaan lang nila sa iyo ay yung nagawa mong kalaswaan. Pero Arik, magtitiwala ka pa dyan? Ay na delikadong empleyado. Nagpakababoy na payaso para maka-shortcut sa palasyo. Kasi ang pangarap niya itong trabaho maging full-time tarantado. Sa sobrang desperado, pati sarili minaltrato.
Kung ganun ka kadesperado para makaapak sa entablado, pustahan tayo garantisado for 1 million chuchupato. Kasi kung kaya mo makipaglaplapan sa harap ng maraming tao, ano kayang kababuyan magagawa mo sa likod ng pintuan na sarado? What? Another sex fiend molesting every child. Daig pa yung mga pedophiles sa Epstein Files. Ginawang prostitusyon itong kultura na kilala bilang puta. Ito lang yung boy na asal bruha na parang si Boy Abunda. Ano? Pangalan pa lang, alam mo ng baboy na nagbabato. Kunwari nakikiwid para sabing siya'y baboy ramo. Ano? Tunay kang lalaki, yan ba ang buong akala mo? Isa ka lang putang inahin na kinakantot ng mga bara ko. Kaya, di na mabubong muli kahit paanong dikit at pagtahi. Itong pinagbiyak na baboy, sa alkansya pinaglihi. Itong biik pag nasawi, tila kalungkutan yung sanhi. Dahil yung aking palakol nagdulot ng pighati. Yun, o gusto mo yung espada ko na patas, hindi yun bias. Ipapalaman ka sa sabon kahit napanggor yung talas. Agad na nun ah. Tangina. Shoutout kay Goryong Talas aka Spade. Maganda yung pagkakagamit nun. Nagbalat lang ng patatas, 10 kilo yung nabawas, at ang itsura ng bawat tabas parang Ilocos empanadas. Kaya hindi ito panghimagas, mga ngamoy tanglad at pasas. Yung bunganga may mansanas pagkat lechon ang ipapamalas. Kahit pa itong baboy ay balbon, sa aking apoy ay walang takas. Ubus lahat ng buhok parang si Marlon pero Ramas. Yun. Shoutout sa iyo, Looney. Tangina. Bakit pa na yung... Gusto mo maging married to the game, pero desperado at impatient. Sana nag-propose ka na lang kay Deo kung habol mo lang ay engagement. kailan pa nagsimula na may ganyan si Zack kay Looney? Shameless, nag-promote ng kababuyan with the same sex. It don't make sense, kaya sana ikaw na lang nabanat, DC. One, two, three, four, five, six, seven, eight, 9. Bigyan ko 9 points si Zack sa second round niya. Yung IQ, AI, yun nata yun, no? Tas suntok sa panaginip, parang walang kwenta o basta ganyan. Mababang organismo, hindi siya punchline, pero nagustuhan ko yung pagkakagamit nun kung paano niya na paabot dun yung rhyme. Tsaka yung pintuan na sarado, kung anong kaya mong gawin sa pintuan na sarado, parang ganun, solid yun. Ang gandang mindfuck kay Shaboy nun, no? Parang tangina mo. Di ba? Papaisip siya sa sinabi ni Zack na gano'n, parang tanginan to. Boy Abunda. Tapos yung Goryong Talas, ang galing ng pagkakagamit. Tapos yung ipapamalas. Marlon pero Ramas. Tsaka yung engagement. So yeah, medyo sloppy yung performance niya sa second round, pero sapat pa rin, di ba? Mahigit sapat pa rin. So, yeah, 9 sa kanya. Round 2, tingnan natin round 2 ni Shaboy. Sana makabawi. Game! Ano bang mali sa ginawa namin ni Deo? Ba't sa anggulong yun napili mong sumipat? Hindi mo ba alam si Coco Martin samantuman muna nakilala bago tuluyang sumikat? Ilang beses kang in-uploadan ng highlight sa Facebook.
Boss, hindi rin halata, no? Sobrang limot ka na kasi ng mga tao, kaya si boss, hinahype ka masyado. Samantalang ako, wala. Kaya sana naman minsan ma-reels ako. Hindi yung puro lang si Sak, tapos yung video 11 years ago. Tanginang highlights yan, 11 years ago. Boss, ano nangyari? Dapat kumuha na lang kayo ng clip dun sa video ng laban nila ni Saki. Minomotivate nyo ba to para maganda sa akin? Minomotivate nyo ba to para maganda sa akin? Hindi ba kayo makakutob? Gusto nyong makita yung preparadong Sak tapos magkakaroon tayo ng utang ng loob? Namiss niyang mag-imbento ng mga kwento para pangalan masimento. O baka nagbalik ka lang sa battle rap kasi wala nang pangsustento. Pero mahaba ang siyang proseso bago ako talunin nitong nerdo. Talagang aabutin ng siyam-siyam parang yung record mo dito. Talagang aabutin ng siyam-siyam parang yung talagang aabutin ng siyam-siyam parang yung record mo dito. Para hindi mahalatang adik, nag-boxing, lakas ng trip nito ni Hansel. Ipapaalala ko lang sa'yo, sa boxing, bawal ang 2 days prep, motherfucker. Hindi mapagtatakpan ng boxing yung pagka-adik mo. Kitang-kita sa panga. Biruin mo, wala ka pa sa boxing ring, putang ina, gumaganto-ganto ka na. Nag-iisang adik sa Davao na exempted sa war on drugs, puta ang galing. Ang dahilan, dikit daw kasi sila ni Baste Duterte. Sana all bading. Di ba galit na galit ka sa mga squatting? Paano yan? Kakasali ko lang sa 3GS kagabi. Ikaw, alam mo kung ba't ka tinanggal sa pricing? Putang ina mo, DDS ka kasi. Nung nawalan siya ng haligi ng tahanan, dun sa bahay ng mga Duterte, palagi na siyang nandun. Saklap, no? Namatayan ka ng tunay na tatay, tapos pangalawang tatay mo, karton. Yung about sa DDS na binanggit ko, hindi ko yun sinabi para lang magtunog matikas. May nag-request lang, nabanggitin ko yun dito, kaya APOC, pakisend na lang sa GCash. Kasi sa totoo lang, DDS din naman ako. Ayaw ko naman na magpanggap. Kasi yung pagka-DDS ko, kakaiba. Desperadong dudurugin ka, Sak. Di ba pangalan ng isang anak mo ay Mandy? Na yung muka, kapareho mo ng hugis? Pinangalanan daw niya yung Mandy kasi pinanganak daw ng Lunes. Bisaya ka, tangina ka. Anong tawag mo doon? Wordplay? Tanginang hidden meaning yan. Ano? Para unique o para masabing matindi? Di ko tuloy maiwasan mag-isip kung si Thirdy pinanganak ba ng Thursday. At yung anak mo na si Miko, di ba palayaw niya ay Koy? Sa tuwing kumakain siya ng Toblerone, hinihingi mo pa yung coin. Champion na daw siya sa tunay na buhay tournament. Tangina, balagbag. Kaso nga lang, Boss Arik, meron ba nun? Alam ko langit lupa lang nadagdag. Di raw siya marunong magreklamo kahit barado yung lababo, siya hugas plato pati baso. Tanga, kailangan mong gawin yung Sak kasi wala ka namang trabaho. Kasi siya ay dakilang palamunin ng asawa niya na hostess. Na sa tuwing makakakita ng apam, bumubuka na parang dadaan si Moises. Di ba? Kaya ka nga nandito kasi nag-PM ka kay boss, humihingi ka ng pagkakakitaan. Pasalamat ka, kumpleto pa yung flip-top stop kung nagkataon, wala ka ngayong laban. Isipin nyo, dating MC na magaling na pwedeng i-consider na top tier. Ngayon, nag-a-apply na lang sa flip-top bilang tagasalin ng flip-top beer. Bago ka ulit bumanat dyan, ipapaalala ko lang na nasa battle tayo. Ipakita mo yung Sak na preparado, hindi yung kadramahan ni Ansel Cabo. Yeah, bigyan ko 2 points si Shaboy doon, no? Yung karton tsaka yung GCash, pinuntusan ko yun. Yeah, tingnan natin ang round 3. Kadramahan ni Hansel Cabo. Shout out sa iyo, Shaboy. Tignan niyo namang mabuti. Sobrang init sa Pinas. Bumabattle na naka-hoodie. Weirdo ang mga puta. Ganun mo ba ka-idol si Looney? Puta, magsosombrero kahit saan. Parang si Looney magsosombrero kahit nag-a-attend lang ng kasal. Parang si Looney, puta, nagdudurag kahit na-admit sa ospital. Kita niyo yun, nakagasmas, nakadurag.
Sa sobrang idol si Looney nitong hangal, siya rin ay nasangkot sa isang krimen pagkat sa pera nagdamot. Kaya aminin mo man o hindi, boy, alam ko ang sagot. Katulad ni Looney, nagbenta ka ng pinagbabawal na panot. Oo, kaya nga lagi may sombrero na suot. Ayaw niya tanggalin pagkat takot. Kasi mukha pa daw 18 yung kanyang buhok. O mukha pang 18 days old na balot. At maliban sa alot, sabi niya, siya daw ay natiling makitid. Tipsy, gusto mo bang subukan itong bagong undefeated? Teka, makitid? Makitid ka na yan? Makitid ka saan? Baka sa utak lang, pero ang lawak ng katawan. Kahit saan mo man tignan, saan mo man pormahan ni daan, ang hubad na katotohanan na hindi mo matatakpan. Kasi panay minumukbang ay pansit kanton lang, kaya hugis ng iyong tiyan mala Mr. Long Bomb. Oh, Coca-Cola body, what a sexy thing. Yung katawan mo ay hugis Coke na nilagay sa cellophane. Kaya what a shame. Putang ina, what a shame. Fat slab na naha-high blood ka. Si bilbil mo palang si leeg, puta, dad bad na. O dad bad na. Another fat guy loser. Yung diet niya, 3 ulam, tapos half rice, cooker. What an abuser. Real talk ha, nagpalibre ng breakfast kay Ma'am Nina Sandejas. Sobrang chibog ng puta, pets. In order niya sa tapsihan, bitlog ni Kuya Kebs. Gusto mo ng extra na sinangag? Snaplapin kanyang bayag para i-recycle yung libag at literal na tagapagpag. Yan, kaka-worship mo kay Bangag. Parang kaedad na sa Imelda Marcos. 31 years old pa lang pero nagmukhang 50 anyos. Habang ako, LeBron James. Real talk, kahit 40 years old, patong Rockets versus Lakers, kaya kong mag 3-0. Style yun ha. Kaya kong mag 3-0. Kasi habang tumatanda, palala ng palala. Isip lang yung pabata, pero yung katawan pataba. Kaya nagmukhang higante na palaka. Oh, yan talaga ang napapala. Kakalaplap mo yan ng junk foods at pinirito na bakla. Kaya, kala mo nakakatuwa. Yung maging probinsyano. Tangina, hindi biro aking sumpa, hindi ito madali, ito'y komplikado. Kaya nga ako'y obligado na magpaka-ordinaryo kasi real talk, boy, papunta ka pa lang, pogi na ako. Diba? Walang sinabi, panis, bro. Pogi na ako. Akala ko ba kay desperado? Akala ko ba kay desperado? Gagawin mo ang lahat para makapagtangahal. Ginawa mo nga makipaglaplapan, binenta mo ang iyong dangal. So, handa kang mamatay para sa mga taong iyong minamahal. Kung talagang mahal mo sila, gagawin mo ang lahat para mabuhay na matagal. Because it's easy to say you'll die for your loved ones. Ang mahirap ay yung gawin mo lahat to live longer for them. Kaya mo ba mag-exercise para sa kanila? Kaya mo ba sumunod sa healthy diet para sa iyong mag-ina? Kaya mo magbanat ng buto hanggang sa huling mong hininga? O ang babuyin ay yung sarili, yan lang gagawin mo sa iba. Kasi panay-reklamo lang itong tangina. Buhay niya daw namimiligro. Yung gasolina, 10 piso na daw tinataas niya kada litro. Pero laging may pang-budget pag sa alak at sigarilyo. Libre lang mag-ehersisyo, puta, inuuna mo pa yung bisyo. Real talk, nila sa kanya, applicable to sa lahat. Inuuna mo pa yung bisyo, gago din nabibili ng pera ang tunay na sakripisyo. Ultimate form of self. Di nabibili ng pera ang tunay na sakripisyo. Putang ina. Hindi pa siya yung punchline eh, no? Parang punchline pa rin eh. Pero basta yun, pinuntusan ko pa rin yun. Respect ang maging disiplinado. Pero tila di ka natuto sa mga kapatid nating yumao. Kasi pagiging abusado sa katkuhan na ginagawa mo ay isang malaking insulto sa nangyari kay Romano. Ano? Kailan ka magbabago? Kapag namatay na, yung mga may sakit kagaya ni Lunit Dodong Saipa? Because you can have 1,000 problems in this life, son, until you have a health problem, then you'll only have one. See, ako, despite all the shit that I've done, naaktiling malusog at matatag.
Kung ano yung kulang sa kultura, pinupunan ko sa paglapag. Kaya nga, health is wealth. Yung mensaheng pinapahayag kasi kung anong kailangan sa future, yun ang lagi kong ambag. At yung mga nida-agets, yun ang papalag. Ano? Di yan papalag. Yung di na-agets, yun ang papalag. Sasabihin madrama at nayayabangan. Magkaiba yung nagdadrama sa nagsasabi lang ng katotohanan. Sobrang advanced na mga linyahan, nagiging pangkalahatan. Sa'yo ko lang nirerekta, pero ang dami ditong tinamaan. Kaya nga binahagi ko ang aking naranasan. Di man ako mahusay na makata. Pero di ba, bumalik yung pagkabata. Na may makulay kabanata. Pinapatay ka na aking mga talata para kay mamuhay mapayapa. Isabuhay mo lang pinaikse, pero yung tunay pinapahaba. Halatang walang maisip si Sak na angle kay Shaboy dahil malamang hindi naman siya nanood ng battles ni Shaboy. So yan yung ginawa niya. Na effective pa rin, pero sa tingin ko, sa pagkakakilala ko kay Sak, alam mo parang fuck Shaboy. Parang laging ganun para sa kanya yung third round na yan. Na nag-isip na lang siya na kung ano mga pwede niya sabihin. Pamatay oras na effective. Alam mo yun, parang ganun eh. Di ba? Yung mga di naniniwala, napahanga. Tulad ng pagdidis nila sa pagtataglish ko noon. Pero kita nyo naman, lahat sila puta nagtataglish na ngayon. Kailangan pa ng mahabang panahon bago mag-gets ng bagong generation. I'm so ahead of my time, nagiging late na yung appreciation. Ano na yan? Kumbaga, seal the deal na yan. At magiging delayed din yung reaction. Magiging delayed yung reaction. Itatry i-resched. Hindi niya ma-internalize every line that's been said. Gagawin niya i-deny that I'm light years ahead, so this message will arrive by the time that he's dead. Dahil pinaghandaan ko na sa aking karanasan, ang lahat ng mangyayari ay aking nakaraan. Kita ko sa hinaharap, patay na yung nasa harapan. Magmula nung ang Shaboy aking malampasan. Sa sobra kong advanced, kinailangan ko pang iatras yung orasan. At ang dating Sak ay balikan para at least mapantayan. Puta, sa sobra kong advanced, dumaan pa ako sa kawalan. Pero sa hulihan, ikaw yung napag-iwanan. Kaya kailangan mong matandaan, short lang ang life that we've been gifted. Pero forever niyong maaalala ang mga nagawa ko when I existed. Tunay immortal, mananatiling undisputed. Pinapatay ko yung oras whose only time is undefeated. Ngayon, marami nang nanalo sa sakmaestrong preparado, pero walang makakatalo sa preparadong Hansel Cabo. Unang naglalaho yung mali sa pagkatao, sa gitna ang pagsisisi at sa uli ang pagbabago. Ooh! Tangina. Panindigan mo yan, pare. Panindigan mo yan, pare. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 points. Pero pare, ang haba, 7 minutes. Damn. Yung durag sa ospital. 18 days na balot. Yung di matatakpan. Nakalimutan ko kung paano yung ginamit. Cellophane. Nakalimutan ko na rin kung paano yung ginamit. Yung Coca-Cola body. Half rice cooker. Beatlog ni Kuya Kevs. Shoutout kay Kev. Oh! Ayun na. Sa lahat na nakanood din ng ako napanood ko yung Dayo na episode na si Kevs yung guest. So solid yun. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo.
Di nabibili ng pera ang tunay na sakripisyo. Wow. Tsaka yung, ano ba yung have one? You only have one. Problema, health, parang tungkol doon. Dami ditong tatamaan, parang ganyan. Tapos late na yung appreciation, ang ganda nun, ang ganda ng, ano niya, ng naisip niyang yan. By the time he's dead, dahil nilalaro niya yung oras na niya, tapos yung Shaboy, ang aking malampasan, time is undefeated. Whew, preparadong Hansel Cabo, parang, alam mo yun, yun nga, panindigan mo yan, pare. Tsaka yung nasa huli ang pagbabago. Panindigan mo yan, Sak. Round 3, Shaboy. Sino yung sumigaw ng body bag? Patay ka. Tangina mo, nagpa-picture ka sa akin kanina. Mago ka. Burahin mo yun, ha? Baka burahin kita dyan sa pwesto mo. Body bag si Looney, ah. Okay, eto na yung rebat. Eto, seryoso na, ah. Sak, usap nga tayo. Panalo ba talaga si G-Clown dun sa laban nila ni Looney? Kung sa bagay, yung mga judge dun, no? Ang bobobo! Pero di ba dun sa laban na yon kay Looney, isa ka rin sa mga bumoto? Ganto pa nga yung eksaktong pagkakasabi mo. Binoto ko si Looney kasi same reason, dahil sa angulo siguro. Pero kasi yung mga punchline ni G-Clown sobrang lakas din talaga eh. Pero si Looney flawless as usual. Pero G-Clown, you're the man. Bumilib na kami sa iyo eh. Doon sa battle, ang ganda ng yung pagkaka-analyze. Tapos yung pagiging tanga at bobo mo after ilang years, tsaka mo lang na-realize. Anong akala mo? Yung opinion mo, papaboran ng mga yan? Ano ka, sineswerte? Pag tinanong mo nga sila kung saan sila nagkamali ng binoto, ang isasagot, kay Duterte. Pag tinanong mo nga sila kung saan sila nagkamali ng sagot, ang isasagot kay Duterte. Ang tunay na dahilan kung ba't naging bitter siya dun sa tao ay palihim kong nahuli. Tinanong niya kasi si Miko, ng who's your favorite MC? Ang isinagot, si Looney. Kaya yung sama ng loob niya sa mga anak niya, puta hindi na niya kinaya. Kasi yung anak niyang si Mandy, ang idol si Sixth Threat, na si Looney rin ang ginagaya. Lalaban ka pa talaga kay Looney? Lalaban ka pa talaga kay Looney? O suntukan na lang kayo ngayon, ano? O tayo na lang, putang ina mo, ano? Rah! Pero di ba sabi mo na capital S ang tatapos dun sa Looney pero Ramas? Well, tama ka naman dun, pero bago ko gawin yon, sa'yo ko muna ipaparanas. Libog na libog ka kay Looney. Sa battle, kino-call out mo palagi sa round 3. Tama? Libog na libog ka kay Looney. Sa battle, kino-call out mo palagi sa round 3. Yung inaasam-asam mong makalaban, ang bansag sa akin, Shaboy the Almighty. Alam naman namin na sa battle rap, si Looney ang yung dearest target. Pero pag tinalo mo yun, wala lang. Pag tinalo mo ako dito, ito yung biggest upset. Kaya yung Alam na nila parehas. Kaya yung pangarap mo na match-up, Sak, mukhang malabo nang mangyari. Bukod sa hindi ka trip nung hari ng tugma, hindi ka rin naman tugma sa hari. May luga ka pa, puto. Kala mo talaga makakasabay pa siya kay Looney, sa battle siya yung nang titrip na lang. Baka pag in-invite ka nun sa break it down, mag-choke ka pa, tapos sabihin mo, 2 days prep ka lang. Hindi ka na nga pinapansin eh, panay pa rin ang pasaring mo, masyado kang abusado. Tsaka paano gaganahan sa'yo yung tao sa battle, palagi kang hindi preparado. Bumabattle na lang kasi para sa pera. Wala na paki sa kanyang script at linya. Ang makabagong kasagutan sa tanong na sino mo kang pera, hindi na schizophrenia. Kasi nung laban niya kay Lip Cram, meron ako dong anggulo na nasilip. Perfect na daw sana yung mga round niya kung si Boss Arik malapibos mag-TF. Okay, game. Alam kong na-open ka dun, Boss Arik, kaya nakapagtataka kung ba't pa to nandito. Basta ako, hindi ko kailangan ng malapibos mo na TF. Ang gusto ko, gayahin mo kanyang intro. Kitang-kita dun sa mga battle mo sa PSP. Oh, baka magkaila ka pa.
Nasilaw ka sa mga perang iniskam ni Pibus, kaya Ginoo, nagpakilala ka. Alam ni boss na ipandodroga mo lang yung TF mo dito. Pero pero sa kanya, walang kaso. Sa kagustuhan niyang makakuha ka ng panalo ka sa, binigyan ka ng walang talo. Kaso malas mo sak dahil ang kapalaran ay hindi na muli pa sa iyong aayon. At anong poison agad sa final? Sa bracket na to, ako ang tunay na lalason. Wala akong pake kung sa tournament, preparado ka lagi sa unang laban. Wala nang history repeat itself, hindi ka na ngayon tatagos sa round 1. Pero ano nga bang dahilan? Bakit ayaw mag-start nitong wasak mong Kawasaki? Nung sinuri kong mabuti, may amoy na di mawari. Puta, kaya naman pala, kasi may patay na kalapati! Wala akong pake kung sino ka man sa battle rap, hindi kita sasantuhin. Matapos kitang patayin dito, itong kalapate, kasama mo na sa tarpaulin. Pero kung sa tingin nyo, yung pagiging undefeated ko dito na magtatapos, salamat Arik, ang buti mo na boss. Salamat Liptap, mi ultimo adios. Bibigyan ko 4 points si Shaboy dun sa third round. No? Yung tugma sa Hari. Tapos yung gayahin mo kanyang intro, yung kay Arik. Tapos walang talo. Binigyan ka na walang talo at may ultimo adios. Ang ganda nung ano na yan. Pero parang all 3 rounds kay Sak talaga, lalo na yung first round niya. Puta, ganun ang sarap makita ng 3 rounds na ganun. No? Tangina. Tingnan natin sabihin ng mga judge. Sa buhay 2026, Sak Maestro vs. Shaboy, mag-iayos 5 beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Urado, 5-0, advancing sa tournament. Mag-iayos tayo lahat para kay Sak Maestro. Magigay tayo lahat para kay Shaboy, napalupit nun. Yeah! Tangina. Boy, sobrang sarap sa pakiramdam na yung Sak Maestrong preparado yung lumabas dito sa gabi na to. Yeah. Thank you. Bawi ako siya. Ayun, shoutout muna ako sa Municipality of Siniluan, Laguna, Mayor Patrick Go, Consi Jemima Tibay, Consi Sian Punyo, Adi Caps from Batangas, Balagbagan sa Taiwan, Mark Batara, Andrew Agnas, Sheep Clothing, kay Direct Bergie, Unhinged, Killions, at syempre kay Glenn Morales, UntouchedCards.ph, at syempre maraming salamat sa inyo. Boss D Ramen, what's up? Binoto ko all 3 rounds, Sak Maestro. Welcome back, Sak. Maraming salamat sa pagbabalik mo. Round 1, sobrang daming haymaker. Round 2, ganun pa rin. Yung props ni Shaboy na motor, hindi ganun masyadong nagamit. Mas nagamit pa yung props ni Sak Maestro na picture. Sobrang ganda nun. Lalo yung round 3 dahil pares kami ng ginagawa ngayon ni Sak pagdating sa kalusugan. Sobrang nakarelate ako at hindi lang siya para kay Shaboy. Piling ko tumama din siya kay Shaboy dahil nga rin sa pangangatawan niya. At tingin ko lahat tayo kailangan yon. Napakaganda ng round 3. Ang ine-expect ko sa round 3, magdadrama siya para sa sarili, pero yung drama na binigay niya ay para sa pangkalahatan, pangkalusugan. Napakaganda nun. At sobrang solid nung 3-0 ng Lakers. Kanina lang yon kasi alam naman natin, ako, may mga past battle si Sak na nagchuchok siya, tapos ngayon nagsisingit siya ng latest na nangyari. So kanina lang nangyari yung 3-0 ng Lakers, pero naisingit niya ng mas malinis. All 3 rounds, Sak Maestro. Yo, Aski, binoto nga pala all 3 rounds si Sak Maestro. Ayun, sobrang well-rounded. Medyo naging mahaba lang, pero yun nga, mas nakita natin na mas preparado, mas maraming suntok. Yung unang banat niya, mas naging parang
blocking para doon sa ibang mga banat ni Shaboy, kaya hindi na naging pasok yung ilang mga sinabi ni Shaboy kasi naharang na agad nung round 1 ni Sak Maestro. So yun, round 2, ganun din, mas marami ding mga punches. Although parehas naman silang preparado, kaya lang magkaiba talaga ng level. So 3, Sak pa rin. Kaya all 3 rounds Sak. Yun, sobrang solid ng pagbabalik ni Sak Maestro. Maraming mga moral lesson na hindi lang pang sa kalaban, para sa lahat talaga. Kaya yun, congrats. St. Ives, binoto ko Sak Maestro. Una sa lahat, hindi man ako nag-agree dun sa mga political pero sa doon tayo sa battle muna. And so breakdown ko siya as usual, yung punches, yung angles, yung delivery, tapos mula round 2 kasama yung rebut. So round 1, kapag tinotal mo yon, Sak Maestro. Round 2, Sak Maestro. Round 3, Shaboy. Yun, simula muna tayo sa round 3. Sobrang lakas ng pinakita ni Shaboy sa round 3. Pero, para sa akin, kulang yun. Kasi sobrang lakas overall ng pinakita ni Sak round 1 and 2. Pero yun, si Sak kasi maliban sa haymaker, puro haymaker, na-breakdown niya talaga si Shaboy, yung style niya and all. Pero yun, malaking props kay Shaboy, solid yung presence niya, yung jokes, pero pansin ko, nadaan talaga ni Sak sa veteran moves at saka sa talaga, lyrical skill. Pinakita pa rin ni Sak na isa pa rin siya sa pinakamalupit. Kaya Sak. Yo, Ilaya, binoto ko si Sak Maestro, making na lang. Para sa akin, nakuha ni Sak Maestro yung rounds 1 and 2. Kay Shaboy yung round 3, so congrats kay Sak Maestro, pero undefeated pa rin si Shaboy para sa puso ko. Congrats kay Sak. Congrats kay Ayos Sak. naman, maganda at nakakatuwa na unang talo ko dito sa Flip Top Battle League ay sa isang preparadong Sak, which is alam naman natin na napakahirap hanapin or ang hirap panoorin or ang hirap kalaban talaga ng preparadong Sak. Talagang nakakatuwa kasi parang feeling ko ang laki rin ng respeto niya sa akin para pagandaan niya ako ng ganon sa sobrang dami nag-aasam na makalaban ng isang preparadong Sak. Enjoy naman at feeling ko naman nagampanan namin yung mga tungkulin namin dito sa Flip Top. Tigilan mo na tong battle rap, Sak, hindi na para sa'yo to. Di mo ba napapansin na kada laban mo wala kang maayos na round na mabuo? Huli niyang linya na tumatak, tila ayaw pang mag-start nitong wasak kong Kawasaki. After nun, wala na. Yung karir niya biglang naglaho. E paano kung yung wasak mong Kawasaki, Sak, wasakin ko palalo? Solid, enjoy ako. Natuwa naman ako at naitawid ko. Nakabawi rin ako sa wakas. Tsaka, maliban doon, nag-enjoy rin ako sa kalaban ko. Maganda yung pinakita ni Shaboy, solid din talaga. Di basta-basta. Kaya kung di nyo napansin mula kanina, ilang linya na naging partida. Dahil pinaka-importante para sa akin ay makita na kipamilya na di na ako magre-relapse o gagamit pa ng pipa. Kaya nga tong Shaboy hindi ko tinitira. Titingnan ko muna kung sarado na rin kasi yung tindahan namin sa Las Piñas kasi magta-transfer kami magpapalit kami ng ibang product from vegetable and fruits. Magiging parang poultry mga dog food, sa pagkain ng manok, pagkain ng aso, ganun. Yun lang sa as of now, yun yung muna yung plano. Man, balik ako sa regular job nagtatrabaho ako ngayon, tapos as far as sa music, babalik ako sa production. I'm gonna have my son rap. My son is a hip-hop addict. Watch out for that shit. That kid is a beast. My son is gonna be the next big thing. I promise you that. Watch out. Ayan, maraming salamat sa mga patuloy na naniniwala sa akin at syempre maraming salamat dahil binigyan niyo ako ng chance para patunayan yung sarili ko na aside dun sa ginagawa kong mga kabulastugan dito sa Flip Top, may kaya pa rin akong gawin na hindi na kailangan gumawa ng mga ganong bagay kung saan ako naging maraming haters. Ngayon, nakakatanggap ako ngayon ng papuri sa mga ibang rap battle fans kasi nga raw pinagandaan ako ng isang Sak Maestro at saka napalabas ko ang Sak Maestro preparado. Sa mga sumusuporta sa akin, sa liga at sa salamat sa inyo lahat. Wouldn't be here without you guys, and patuloy lang and spread love, man. That's it. Positivity. Love and positivity. That's it. Yes, sir. Pagmamahal sa lahat, yo. Salamat sa lahat na nakitrip.
Shoutout sa mga tropang nanonood. Mav, what's up yo? Joey, what's up yo? Shrink, kailan lalabas yung... Kailan i-upload yung battle mo? Gusto ko mapanood yan. Yeah. Sino pa? Jude! What's up, Jude? So, yeah. Kung di ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na, king ina ka. Yeah. Yun lang. Salamat. Ang haba na nito. 1 hour and 10 minutes. Whew, solid. Panindigan mo yan, Sak. Tangina ka. At shoutout din kay Shaboy. Alam, hassle ang pakiramdam matalo. Lalo na kung meron kang ganung undefeated na run. Pero okay lang yan, pare. Yung lahat ng matututunan mo sa pagkatalo na yon, mas ikatutuwa mo yung evolution mo bilang MC, sigurado ako. Yeah. Yun lang, pare. Peace sa lahat. Peace.